Breaking news, sa namumuong tensyon sa pagitan ng China at ng Japan, hindi maikakaila na merong mga bansa na nakakaladkad dito, lalong-lalo na ang mga bansang alyado nito, gaya na lang ng Russia at ng United States of America. Talagang sumali na ang Amerika dito. Ito ay dahil sa pagpapadala ng kanilang dalawang B-52 bombers na merong kakayanan na magdala ng mga nuclear weapon. Meron din itong kakayanan na sumalag ng mga nuclear warheads. Ang nasabing dalawang bombers ng Amerika, kasama nitong lumipad ang mga fighter jets ng Japan at upang ipakita ang kanilang puwersa sa panig naman ng China at ng Russia. Ngayon, sa likod ng mga kaguluhang ito, hindi pa nakontento ang China at mismong ang presidente nito na si Xi Jinping merong direktang buwelta para sa United States of America. Ano ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 15, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako pa rin tayo mga kaibigan sa balitang Asia. Ito ay tungkol sa Japan at China at ang pinakabagong pahayag ng China laban sa Estados Unidos. Nito lamang nakaraang linggo hanggang ngayon mga kaibigan ay tila walang katapusan ang bangayan ng China at ng Japan. Hindi lang basta-bastang bangayan kundi nagpapakita na rin ito ng kanilang mga puwersa. Marami na sa mga warships ng China ay ipinwesto malapit sa Taiwan at ganun din ang Japan, marami na rin itong mga fighter jets at mga warship na inilagay sa isla na malapit naman sa Taiwan. Ayon sa Japan, kinakailangan nila itong gawin upang mabawasan ang tsansa ng China na salakayin nito ang Taiwan. Naniniwala kasi ang Japan na kapag maglalagay sila ng maraming puwersa malapit sa Taiwan ay magdadalawang isip ang China na atakihin at upang kunin ang Taiwan. Marami nga ang mga naniniwala kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa makuha ng China ang Taiwan. Ito ay dahil sa mga bansa na sumusuporta rito. Isa riyan mga kaibigan ang Japan and of course ang United States of America, Australia, South Korea at iba pang mga bansa. Bagamat tradisyon na ng China at Russia na taon-taon ay nagsasagawa sila ng joint aerial patrol sa kanilang karagatan at hindi lang sa karagatan kundi maging sa himpapawid. Pinapakita na rin ng Russia at China ang kanilang pagtutol sa pahayag ng Prime Minister ng Japan. Nagpalipad ito ng kanilang mga fighter jets at bombers malapit sa aerial territory ng Japan. Hindi naman nanahimik ang United States of America, agad naman itong nagpadala ng kanilang dalawang B-52 bombers. At hindi pa natatapos riyan mga kaibigan. Meron pang pinakabagong buwelta ngayon ang presidente ng China na si Xi Jinping. At ang talagang kanyang binuweltahan walang iba kundi ang Estados Unidos. Sa ulat ng South China Morning Post, binanatan ni President Xi Jinping ang Amerika at ang allied countries nito. Ayon kay Xi Jinping, tradisyon na ng Western countries na banatan ang China upang ang kanilang technology at ang kanilang pag-unlad ay mapigilan. Yan ay pahayag mismo ni President Xi Jinping. Walang pag-alinlangan na ibinunyag ni President Xi Jinping na sa kaliwat kanang effort na ginagawa ng Western countries upang sakalin siya ang kanyang administration at sakalin ang kanilang ekonomiya. Sa halip na ito ay mahinto at mabankrupt ay mas lalo pa raw na umaangat ang kanilang ekonomiya. Mas lalo pa raw na nagiging high-tech ang kanilang technology. At higit sa lahat ayon kay Xi Jinping, mas lalo pa raw nilang nakuha
ang respeto ng international communities. Isiniwalat din ni President Xi Jinping ang pinakabagong ginawa ng United States of America laban sa ekonomiya ng China, na kung saan si President Donald Trump ay nagpataw ng napakataas na taripa laban sa China. Pero ayon kay Xi Jinping ay hindi raw sila nababahala rito. Kung ano raw ang ginawa ng United States of America, ayun din ang kanilang ginawa. Dahil tinaasan sila ng taripa ng Amerika, nagtaas din sila ng taripa laban sa Amerika. Ayon kay Xi Jinping, mas dehado raw dito ang United States of America. Isa sa mga patunay ni President Xi Jinping ay ang isinagawang summit nito lamang nakaraang buwan. Ito ay isinagawa sa Busan, South Korea. Dinaluhan ito ng maraming mga world leaders. Kasama na si President Donald Trump. And of course mga kaibigan, nagkaharap ng personal si Xi Jinping at si Donald Trump. At sa naturang paghaharap na ito ay ibinida ni Xi Jinping ang isa na naman daw success ng China. Bakit? Ito raw ay dahil sa biglang binaba ni President Donald Trump ang taripa na ipinataw ng Amerika sa kanilang bansa. Ipinapalabas ni Xi Jinping na ang naunang pagtaas ng taripa ng Amerika laban sa kanilang bansa ay nag-backfire ito sa Estados Unidos dahil sila na mismo ang nagbaba nito. At ganon din daw ang ginawa ng China. Dahil nagbaba na rin daw ng taripa ang Amerika, ay ibinaba na rin nila ang kanilang taripa na ipinataw naman sa United States of America. Naging viral ang mga pahayag na ito at pinag-usapan pa nga ng iba't ibang mga sectors dahil talagang totoo na talagang ang Amerika ay nagbaba ng kanilang taripa. Maliban sa ibang bansa, maging ang Pilipinas nga mga kaibigan ay hindi nakakuha ng ganon kalaking pagbaba. Kaya tinutukoy ni President Xi Jinping ang United States of America na nais sumakal sa kanilang bansa, nais sumakal sa kanilang ekonomiya at sa kanyang administration. Pero hindi raw ito nagtatagumpay. Nako mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa mga pahayag ni Xi Jinping? Marahil ay alam na ng buong mundo na talagang rival ngayon ang Estados Unidos at China. Kung ang pag-uusapan ay ekonomiya ay talagang rival ang dalawang bansang ito. At maging sa depensa ay talagang rival ito. Lagi silang nagtataasan ng kanilang mga ihi. Pero sa inyong opinyon mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, talaga nga bang nalampasan na ng China ang Estados Unidos o kung hindi man nalampasan, napantayan lamang? Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. At by the way mga kaibigan, nais ko muna kayong pasalamatan lahat ng mga nanonood ng videong ito sa ating mga subscribers, silent viewers at maging mga bashers. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo lalong-lalo na sa ating mga donors dahil sa inyong ginagawa ay naipagpapatuloy natin ang pamamahagi ng mga blessings doon sa mga taong nangangailangan dito sa maliliit na isla sa Cebu. Katulad na lang ng inyong nakikita mga kaibigan, sako-sakong tigli 5 kilong bigas. Yan ay handa nang ipamahagi bago pa magpasko mga kaibigan. Kung sakali lang naman na nais nyong makapag-donate pa o makahabol upang makapamahagi ng kaunting mga blessings para sa ating mga kababayan, ay bukas pa po ang ating tanggapan. Maaari nyo akong i-message kung paano kayo makakapag-donate. Makakaasa kayo na lahat ng inyong mga na-donate ay mapupunta sa mga nangangailangan. At upang madali para sa inyo ay kakapalan ko ang aking mukha. Ilalagay ko ang aking GCash number sa videong ito. Maraming salamat nga po pala sa ating mga OFWs na mga donors. Maaari kayong magpadala ng inyong mga donasyon sa numero na inyong nakikita. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye